Panginoon, sapagkat kami po ay malayang nakakasamba at nakakaawit ng papuri sa inyo. Salamat po sa inyong presensya ngayong umaga at patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, sa amin pong pakikinig ng inyong salita. Pag-ingatan niyo po kami at pagpalain ang inyong pong salita. Pagpalain niyo rin po ang inyong mensahero ngayong umagang ito. And use him mightily, Father. This is our prayer in Jesus' name. Matthew 17:20. If you have faith, nothing will be impossible for you. Walang imposible kung may pananalig. The power of faith. Salamat, Panginoon, dahil may kapangyarihan na maaari kaming makinabang ang kapangyarihan ng pananampalataya sa inyo. At sa nananalig, ang kapangyarihan niyo, Panginoon, ay nagiging available. That through faith, O Lord, we can tap that wonderful, powerful energy, that force, that power that is yours. Turuan niyo po kaming unawain ito sa aming ipakikinabang at sa inyo ikaluluwalhati. Cleanse us, enable us to grasp the mystery of your word, empower us to apply this in our lives. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. The power of faith. 2 Kings 4:8-10. Minsan, si Eliseo ay pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa na isang silid para matuluyan niya tuwing pumupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan. So sa simula, nakikita lang ng babae na dumarating-dating sa kanilang bayan itong propetang si Eliseo. Sa simula ay inimbitan niyang kumain lang sa kanila, pagkatapos naging ugali na sa kanila kumakain. Hanggang sabi ng babae sa asawa, ba't natin ipagpagawa ng room? Para pag nandito sa lugar natin, siya maginawa. So she first observed Elisha, and she purposed to plant good seeds on a godly man's garden. At ang kanyang asawa, sa silence ng Bible, ibig sabihin, pumayag. Walang agam-agam na nangyari ang gusto ng babae. Nagkaroon ng kwarto sa kanilang bahay ang propeta na tinitirhan tuwing ginagamit ng Panginoon ng propeta sa kanilang lugar. 2 Kings 4:11-13. Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang may tutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. So apparently at the beginning, the prophet was not talking directly to the woman but through his servant Gehazi. At nung ipinatawag ang babae na natili siyang nandun lang sa labas ng kwarto, hinihintay ko anong ipapasabi ng prophet. So the woman kept to her place, though she was the giver of kindness. Hindi ko mo siya ang may bahay, parang kung sino na siya, dahil ang kaharap niya ay ang alagad ng Diyos, isang propeta, siya ay nanatiling mapagpakumbaba, bagamat bahay niya yun. 2 Kings 4:13, wala kayong dapat alalahanin. Nasisihan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. So gustong suklian ni propeta ang kabutihan ni babae at sinabi, itanong mo kung may kailangan siya sa hari o sa mga general, na siyempre nakakausap ng propeta, at ilalapit natin ang pangangailangan niya. At sabi ng babae, wala kaming kailangan, salamat na lang po. Masaya na kami dito, ang sagot niya. So the woman here reveals the purity of her motive.
that she did not need the prophet's practical help to connect with the king or with the general of the army. Verses 14 to 16, pagkaalis ng babae na tumanggi sa alok, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Magaling din namang manguha na impormasyon itong assistant na ito. Wala pong anak. Matanda na ang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, ay meron ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag po ninyo akong paasahin. So the woman did not want and did not need instant spiritual sukli from the prophet Elisha. Sabi, huwag na po, huwag nyo na akong paasahin. Siguro matagal na siyang umasa, nabigo. Ngayon, ayaw na. Verse 17, ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. Naganap ang sinabi ng propeta. So what do we see here? The woman doing an act of giving actually became the big recipient. Nabaligtad. Siya ang nagbigay, ngayon ay siya ang tumanggap ng higit pa sa kanyang ibinigay sapagkat napakahalaga na magkaanak. Noon, kahit ngayon. 18 to 21, at lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ng iba pang gumagapas sa bukid, harvest time. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit, nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Ano pat parang napalaking dagok naman ng buhay ito, matapos umasa at matapos magkaroon, namatay ang bata. So hindi pa kalakihan kasi kayang-kaya pang buhatin ng kanyang ina. Hindi nagdrama ang nanay na ito. Inilagay niya yung bata sa kwarto ng propetang siya ang nagpagawa. Ngayon ay inilagay niya sa higa ng propeta na siya ang naglagay. Sinara ang pinto at lumabas. The woman knew where to take the problem. 22 to 25, tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka. Pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda mo ang isang asno o donkey na masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo ron? Tanong ng asawa. Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, kailangan ko siya makausap. Sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong papapagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel na kinaroroonan ni Eliseo. The woman knew where to take the problem. It was not even to her own husband. It was beyond his power. And then she knew who to approach. At hindi siya nagsayang ng oras ni hindi niya sinabi sa kanyang asawa na patay na ang kanilang anak. Wala siyang sinabihan. At kahit mahirap sa isang babae pag mabilis ang takbo ng sinasakyan niyang munting kabayo, sabi niya, huwag ka magpapabagal para sa akin. Nagmamadali tayo. Bilisan. 25 to 26. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang Sunamita. Salubungin mo. Kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak.
Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. The woman knew better than wasting precious time. Kinukumusta siya, kasi malayo pa, nakita na ng propeta, salubungin mo, kumustahin mo. Sabi niya, mabuti po. Hindi niya ibinalik ang greetings. At magugunita ang sabi ng Panginoong Hesus sa Luke 10:4, sa kanyang mga alagad na magdadala ng mabuting balita sa lahat, do not greet anyone on the road. Bakit? Kasi sa Middle East, napakahaba ng greetings. Kumusta ang nanay mo? Mabuti po. Ang nanay niyo po. Ang mabuti naman. Ang tatay niyo, kumusta? Mabuti po. Ang tatay niyo po. Mabuti hanggang makarating ka na sa pinsan, makamag-anak at buong barangay. Ang haba. Kaya hindi siya sinagot ng babae. Sabi lang, mabuti po. She dismissed the pleasantries. 2 Kings 4:27-29, paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan, sa English sabi, she grabbed ang mga paa ni Eliseo. The woman was determined. She still knew her place. She had a very, very urgent business, pero nagpatira pa siya sa lupa, pero hindi sapat. Talagang hinablot niya yung paa ng propeta. Hindi niya papayagang lumayo o umalis. Meron siyang mahalagang pakay. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, at yun ang trabaho ng mga bodyguard ng mga propeta. Ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba sinabi ko, huwag niyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. Alam na agad ni Eliseo na namatay. Pero sabi niya sa kanyang katulong, mag-jacket ka. Magmadali ka. Itong tungkod ko, dalin mo. Kasi may katandaan na si Eliseo. Mas madali nga naman kung yung messenger niya ang nauna. Ipatong mo ang tungkod ko sa mukha ng bata. So the prophet delegates. Verses 30-31. Sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. At hanggang buhay ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. A very determined woman. Sabi niya, ayoko na mga delegate. Babalik tayo at kailangan kasama ka, Mr. Prophet. Pagkasabi nito'y lumakad siyang papalabas ng bahay. Hindi ako aalis dito, hindi ka kasama. Sabay talikod, marcha palabas. Kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala, nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit, walang palatandaang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Walang effect ang tungkod at ang pagmamadali ko. So in this case, delegates, the stick and the assistant could not do it. Immediately, may lesson sa ating buhay ngayon for policy. Do not waste your time on subalterns and clerks and guards and receptionists. Huwag kang makapag-away, makipagtalo sa mga frontliners. Hindi silang gumagawa ng policy, hindi silang may tunay na kapangyarihan. Sayang lang ang pakikipagtalo at panggagalaitin ninyo sa mga frontliners na ito. So, walang nagawa. Tama yung Sunamita. Sabi niya, hindi ako papayag na hindi ikaw, the real thing, the prophet, ang kasama ko. 2 Kings 4:32-35. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Sa kama ko inilagay ang bangkay. Para ko magamit ang kamang ito, muli, dapat buhayin ko ang batang ito. Napakaganda ng message. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Maaring naniniwala din yung babae na may kapangyarihang naiiwan-iwanan doon sa mga kama-kama na yon, kaya doon niya hiniga. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ng mga kamay nito, which is against the law of ancient Israel, to touch a dead body.
Pagkatapos itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. Mouth to mouth, eye to eye with the dead body. At unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo, pabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay. At ang batay bumahin ng 7 beses. Saka idinilat ang mga mata. So the bed that the woman made for the prophet became the healing bed for her own son. Ang ipinasadya, ipinagawa niyang higaan para sa ginhawa ng propeta ay siyang naging ngayong instrumento ng paggaling at ginhawa ng kanyang sariling anak. Ang ibinigay niya ay siya rin ang tumanggap. Verses 36 to 37, huminga nga kayo, wala kayong kahinga-hinga sa pakikinig ng kwento. Hinga ng konti. Hinga. Sakit na kagaya kwento. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo, pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Nabuhay ang bata. Lumabas ang propeta, success! Kunin mo na yung anak mo. The excitement of her son returning to life did not make the woman forget her place. Once again, nagpatira pa siya sa harap ng propeta. Hindi niya nalimutan yon kahit nung madali na sana siyang pupunta sa kanyang anak. Pagkatapos, kinuha ang kanyang anak, dinala sa kanyang sariling silid. Ano ngayon ng kwentong ito sa buhay natin? The relationship of the woman and the prophet was a cycle of giving and receiving. Note that the woman did not specifically believe that she could steal, and that the woman did not hope to have a son, a child. Wala na. Nag-give up na siya doon. Hindi siya gumawa ng mabuti sa propeta para pakinabangan niya yung propeta. Yung kailangan niya, nung tinanong, wala siyang sinabi. At pati tungkol sa anak, sabi niya, huwag niyo na akong paasahin. Pero merong isang dapat tayong maunawa sa babaeng ito. She generally believed in God, in God's work, through the prophet. Tayong malay, hindi nyo alam kung anong gusto sa inyo ng ibigay ng Diyos. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has planned to give to His people. Ang pinakamahalaga, yung maunawa mo yung kahulugan na makapangyarihan ng Diyos, at ang kapangyarihan yun ay ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Luke 10:19, I have given you the power to trample on snakes and scorpions and to defeat the power of the enemy Satan. Nothing can harm you. Symbolic or literal, in both cases, it means you will be able to accomplish great things. Stop being mediocre. Stop being happy with little accomplishments, with little successes, with little victories, because there is so much more that could be had. Develop your faith. Develop the power of faith. Call it the power of the mind. And like the woman, begin with practical steps of and in faith. Kung ang faith mo na abstract ay hindi malaki, magsimula ka sa maliliit na acts of faith. Tulad ng ginawa ng babae. Hindi ako naniniwala na magbubuntis pa ako, hindi ako naniniwala na magkakanak pa ako, pero naniniwala ako itong propetang ito, ang ginagamit ng Diyos sa aking barangay, bibigyan ko siya ng kwarto. Nagsimula siya sa doable, sa maliit na hakbang. Ang hindi niya sukat akalain, entry point lang pala yon. Pati pala yung faith niya lalago. At yung develop your faith. Put your faith to work. Ano ang mga pangangailangan natin sa buhay? Ano ang equivalent nung anak na hindi dumarating sa buhay niya? Ano ang equivalent nung dumating na nga tapos namatay naman, kailangan niya mabuhay muli? Example lang ang binasa natin. That particular example could be universalized and applied in our lives today because ang babaeng yun ay mayroong Diyos na the same as our God now. Yung Diyos ng propeta na yun na si Elisha, yun ang Diyos din natin ngayon. God is the same. So yung nangyari nun, pwede mangyari sa atin.
Ang tanong lang, how are you operationalizing your faith? Panginoon, turuan niyo po kami. Na ang kwentong ito hindi lang para sa aming kaaliwan, kundi para kapulutan ng aral at halimbawa. Ituro mo sa amin kung paano pagdudugtungin yung pagpapala niyo at pangangailangan namin, na ang pagdugtong ay ang aming pananalig at ang pagkilos ng praktikal na bagay. Ang nasa isip at ang ginagawa ng katawan, nagiging tulay para magdugtong ang inyong provisions at ang aming needs. Give us the wisdom to make that connection. Turuan niyo kami, Panginoon, na pahalagahan ang aming connection with your instruments, with people, men and women of God, that can help us develop our faith. At turuan mo rin kami, Panginoon, na magamit ko ano man ang mga ibinibigay niyo sa amin para magkaroon kami ng relationship in a cycle of giving and receiving with your work and with your workers. Napakaganda ng kwento. Teach us how to apply this in our lives. Pagbulay-bulayan, mga kapatid, sumandali sa tahimik na pananalangin.